Hello everyone, I'm Pata Niculo Miguel, fourth year criminology intern in City Global College. This is specialized crime investigation, procedure of interview and interrogation. Interview. Interview and interrogation are crucial processes for gathering information and evidence. While both involve questioning, they differ significantly in their objectives, techniques, and the legal context in which they are conducted. The transition from an interview to an interrogation is often dictated by the emergence of evidence that points to a person's involvement in the crime. Pareho silang nasasangkot sa pagtatanong. Malaki ang pagkakaiba nila sa kanilang layunin, pamamaraan at legal na konteksto kung saan sila isinasagawa. Ang paglipat mula sa panayam ay, ang paglipat mula sa panayam patungo sa interogasyon ay kadalasang idinidikta sa paglitaw ng ebidensya na nagtuturo sa pagkakasangkot ng isang tao sa krimen. Interview. Ang interview ay binibigyang kahulugan bilang pagtatanong sa isang tao na pinaniniwala ang may impormasyong mahalaga sa investigasyon ng isang krimen o mga kriminal na aktibidad o mga kriminal na aktibidad. Ito ay isang hindi nagbibintang at nakabalangkas na pag-uusap na pangunahing naglalayong makakuha ng tumpak at mapagkakatiwalang impormasyon at hindi kinakailangang isang pag-amin. Ang layunin ay makakuha ng katotohanan at bumuo ng magandang ugnayan sa kinakapanayam. Isa dito ay ang conversational tone. Ang tono ng tagapanayam ay dapat na parang nakikipag-usap, hindi naghahamon upang mapadali ang bukas na komunikasyon. Isa pa ay knowledge of human behavior. Kaalaman sa pag-ugali ng isang tao. Ang isang mahusay na tagapanayam ay nauunawa ng personalidad at katalinuhan ng paksa at kayang iakma ang kanyang pamamaraan sa antas ng pangunawa ng paksa. Gintong panuntunan ng panayam or golden rule of interview. Dapat na napuntahan ng tagapanayam ang pinangyarihan ng krimen. Nakakatulong ito upang makilala niya ang mga kalahating katotohanan, pagmamalabis, o kasinungalingan mula sa mga sagot na ibinigay dahil ang kanyang mga tanong ay naayon sa mga katotohanan at kondisyon sa pinangyarihan. Isa yon sa parte ng isang normal na interview. Pangalawa is interrogation procedure. Pamamaraan ng interogasyon. Interrogation is a more serious level of questioning, typically occurring once reasonable grounds for belief have been established and the suspect has been placed under arrest for the offense. It is an accusatory process where the investigator aims to elicit an admission or confession from the suspect. Ang interogasyon ay isang seryosong antas na pagtatanong na karaniwang nangyayari kapag inaitatag na ang makatuwirang batayan para sa paniniwala at ang suspect ay inaresto na para sa nagawang pagkakasala. Ito ay isang nabibintang na proseso kung saan nilalayon ng investigador na makakuha na ng pag-amin o kumpisal mula sa suspect. Ang interrogation ay yung
ina-accuse mo na siya sa pagtatanong pa lang. Ang objectives ng interrogation ay to establish the innocence of a suspect by clearing up facts that seem to point to guilt. To obtain information from the suspect or their relatives, friends such as names of accomplices, facts surrounding the crime, follow-up leads, location of stolen goods, or physical evidence. To obtain admission or a confession, oral or statement acknowledging guilt. Upang maitatag ang kawalang kasalanan ng isang suspect sa pamamagitan ng paglilinaw ng mga katotohanan na tila nagtuturo sa pagkakasala. Upang makakuha ng impormasyon mula sa suspect o kanilang mga kamag-anak, kaibigan, tulad ng mga pangalan ng kasabwat, mga katotohanan tungkol sa krimen, mga follow-up na pahiwatig, lokasyon ng mga ninakaw na gamit o physical na ebidensya. May mga steps na sa interrogation. Direct positive confrontation, direktang positibong paghaharap. Direktang positibong paghaharap. Sinasabi na investigador na suspect na pinapakita ng ebidensya ang kanyang pagkakasala. Pagbuo ng tema. Nagpapakita ang investigador ng moral na pagbibigay katwiran o tema para sa pagkakasala. Kadalasang binabaling ang sisi sa iba o sa mga panlabas na pangyayari sa isang paraang may simpatya. Pagharap sa pagtanggi. Sa pagharap sa pagtanggi, pinipigil ang investigador ang suspect na tanggihan ng mga akusasyon dahil ang mga inosenteng suspect ay mas malamang na hindi humingi ng pahintulot na tumanggi at mas malamang na gawin ito o kaagad. Pagpapalit ng salitang kumpisal sa nakasulat na kumpisal. Sa nakasulat na kumpisal, ang pasalitang kumpisal ay idinodokumento sa nakasulat sa anyo, kadalasang nilagdaan ng suspect. Malaga para sa mga investigador na maunawaan ang pagkakaiba ng pagitan ng panayam at interogasyon upang matiyak na anumang pahayag o kumpisal na nakuha ay katanggap-tanggap sa korte at protektado ang mga karapatan ng akusado. Ang pagtugon sa modernong pagpapatupad ng batas ay sa pagtuklas ng katotohanan sa pamamagitan ng objektibo at etikal na pamamaraan na lumalayo sa mapilit na third degree na mga pamamaraan. Yun lang. Thank you.